Nakakapagod pero sulit naman yung biyahe. Dahil sa dami ng magagandang lugar ang aming napuntahan. At sa video na to ay hayaan nyo i-share ko sa inyo ang aming Bataan Loop Adventure na sa huli ay naging Bataan Semi Loop Adventure. Kasama ang Team Parini ay iikutin natin ang probinsya ng Bataan at pupuntahan ang mga magagandang lugar at ilang mga historical landmark dito. Dito sa bayan ng Lokban ang aming meet up place. Medyo malayo-layo ang Bataan kaya alas 10 ng gabi ay nagsimula na kami bumiyahe. Flex ko lang yung t-shirt namin para sa biyahe na to. Napaka-solid. Salamat Sir Paul sa paggawa ng t-shirt. Pampanga! Nakailang stopover din kami dahil sa antok at pagod. Alas 7 na nga ng umaga nang marating namin ang starting point ng aming Bataan Loop. Ito ang World War II Last Stand Memorial. Ang plano namin ay counterclockwise ang gagawin naming Bataan Loop. Uunahin namin ang daan papuntang Olongapo at Subic, tapos Morong at Bagak. Dahil mga gutom na ay humanap muna kami ng makakainan. Kain muna tayo. At habang ready ng lahat ay saka naman nagkaroon ng aberya. Ayaw umandar ng motor ng isa nating kasama. Anong nangyari? Aray ko! Dahil dyan. Nadiskarga ang battery. Nakahanap naman ng pangpalit pero ayaw pa rin umandar. Kaya nagpasya na kami dalhin sa repair shop. Shoutout nga pala kay Kuya Mekaniko na nag-ayos ng motor. Halos nasa 1 oras din ang nawala sa amin. Dahil naghihintay yung bangka namin sasakyan papuntang Lucky Beach, ay nagpasya na kaming dumiretso sa bayan ng Mariveles dahil baka kulangin kami sa oras kapag tumuloy kami ng Subic. Bago bumaba sa bayan ng Mariveles, inadaanan muna namin ang I Love Mariveles stand din na to. Siyempre, picture muna. Pagkatapos ay dumaan kami sa zigzag road na to. Solid ang likuan dito at yung view napakaganda. Pagdating sa bayan ng Mariveles ay dumiretso na kami papunta sa Porto del Sol Beach. Saan susunduin kami ng bangka papuntang Lucky Beach. Dito na rin kami namili ng mga ululutuing pagkain. Nasa 30 minutes naman ang biyahe sa bangka. ₱850 per head nga pala binayaran namin dito. Bali 15 persons kami. Napakaganda ng beach na to. Nakaka-relax at napakalinis ng tubig. Napakasarap apakan ng mga pinong buhangin. Okay, tagal ding naghanap ng katahimikan sa gitna ng gulo na aking kinagisnan. Ngayon nandito na sa harap ng alon, hinihintay na lang ang tamang panahon. Dito muna ako kung saan mabagal ang mundo. Pinuntahan din namin ang magandang spot na to. Pwede kayong umakyat at mag-picture habang tanaw magandang dalampasigan. Ganda! Pipikit sandali sa yakap ng kalikasan, ako'y mananatili. Iwan
iwanan ng cellphone, patayin ang signal, makikinig sa hangin na tila nagdarasal. Kinagabihan ay maagap kaming kumain at nagpahinga. Kinabukasan ay maagap kaming gumising dahil maagap din kami susunduin ng bangka papunta sa island hopping. At syempre, para sulitin na rin ang natitirang oras dito sa beach. Ang next destination naman natin ay ang Five Fingers. Kilala ang lugar na to dahil sa mga nagagandahang mga cove nito, mga rock formation, at cliff jumping. Tinawag itong Five Fingers dahil kung titingnan mo sa mapa, hugis kamay ang lugar na to na may 5 mga daliri. At ang una namin pinuntahan ay ang 40 feet cliff jumping spot na to. Ito, ang Tinanlakan Cliff. Kasunod naman namin pinuntahan ay ang mga rock formation na to, ang Nagbintana Arc at ang Latain Point. Pagkatapos ng island hopping ay diretso na kami uli sa port. At sakto naman na fiesta dito sa barangay at meron nagkakarera ng bangka. Kaya kinunan ko muna ng drone shot. Pagkatapos mag-pack up, diretso na rin kami sa kasunod na destinasyon, ang Sisiman View Deck. Dahil 2 days lang ay schedule ng Bataan Loop, ay napagdesisyonan ng ilan sa amin na magpaiwan muna dahil marami pang magandang lugar ang hindi napupuntahan. At ang iba naman ay diretso na ng Quezon Province. Parang mainit ah. Kaya pagkatapos mag-picture ay dito na rin kami nagkahiwa-hiwalay. Salamat. Ingat. Ingat kayo. Sila ay pauwi na ng Quezon Province. Kami naman ay pupuntahan namin yung 2 view deck pa na natitira. Pero bago yan ay dumaan muna kami sa relative ni Sir Paul. Saktong-sakto naman at fiesta dito sa kanila. Salamat po sa masarap na pagkain. Sa napakabait na mag-asawang Kuya Bong at Ate Edna. Nagbayog view deck. Yun naman ang kasunod na pupuntahan namin. Dito na nga rin pala kami magpapalipas ng gabi sa kanila. Para masulit ang maghapon ay pinuntahan na namin ang Nagbayog View Deck. Ito yung isa sa pinupuntahan dito sa Marbeles dahil sa overlooking na view. Ayan o. Grabe ganda. Tanaw na rito yung isang cove ng Five Fingers.
Napakagandang lugar para lumanghap ng sariwang hangin. Gusto pa sana namin magtagal pero kailangan pa natin puntahan yung kasunod na view deck. Ito ang Panoypoy View Deck. Kaya bago pa lumubog ang araw, ipinuntahan na namin. Yun oh. Hanap sa view naman oh. 20 pesos ang binayaran namin dito. Nasa 5 Hindi minutes maabot. naman ang lalakarin. Hindi tayo abot. Sisili pa yan doon. Yun oh. Hoy. Solid. Hey. Taas. Napakagandang lugar habang pinagmamasdan papalubog na araw. Last day na ng aming Bataan Loop Adventure. Maaga kaming gumising at nagkape habang pinagmamasdan ang magandang kabundukan ng Maribeles. Baka na naman. Pagkatapos, ay nagpaalam na rin kami kila Kuya Bong at Ate Edna. Salamat po ulit sa pagpatuloy sa inyong tahanan. At ang una sa listahan ng pupuntahan namin ngayon ay ang Sisiman View Deck. Pinuntahan na namin to kahapon kaya lang medyo mainit pa. Kaya babalikan na lang namin. At pagdaan namin sa boulevard ay napansin namin ang napakagandang sunrise. Kaya napahinto muna kami at pinagmasdan sandali ang papasikat na araw. Habang abala ang bayan ng Maribeles, unti-unti naman sumisikat ang liwanag. Napakagandang simula ng panibagong araw. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa Sisiman View Deck. Walang bayad ang pagpasyal dito. Libre mong mai-enjoy ang napakagandang view dito. $6 AM to 10 PM ang open. No entrance fee. Yun oh. Grabe. Ganda ng bundok oh. Tapos dagat. Sir, ito ba yung Corridor Island? Oh, tanaw na. Batangas na yun oh.
Meron nga pa tayong kasamang artista ngayon, mga ka-road trip. Ito si Aldrin Richard. Yun oh. Pakita ng dimple. At mayroon din ako isang sikat na si Derek Gino. Yung parang Derek Gino. import. Dami. Mga dried fish. Naghahanap kayo dito sa Bataan. Sa Maribeles. Maribeles. Dahil mga tinda rito sa barangay Sisiman. Papuntang Sisiman, Dudek. Maribeles Park. Dudek. Pagkatapos ng Sisiman Dudek ay nagtungo naman kami sa isang historical marker dito sa Maribeles. Ito ang 0 kilometer post ng Bataan Death March. Dito sa lugar na to nagsimula ang sapilitang paglalakad o pagmamarcha ng libu-libong sundalong Amerikano at Pilipino na bihag ng mga Hapon noong World War II patungong San Fernando, Pampanga. Tinis nila ang gutom, uhaw, pagod kung saan maraming nasawi ng mga sundalo. Ang Bataan Death March ay isa sa hindi malilimutang pangyayari noong World War II. Bago tayo tumuloy ng Bagak, puntahan muna natin itong Statue of Three Kings sa Nasue para sulit yung punta natin. Sayang kung hindi natin mapupuntahan. Dito na rin lang tayo. Ayun, ito pala yun. Mga statue nga na Sinadjust lang ito sa amin ang nakakwentuhan namin sa Boulevard. Tatanong mo siya sa Boulevard, kaya na-curious na rin kami kung ano itsura sa malapitan. Ito ang Statue of Three Kings. Nakaupo pala siya. Mukha lang buo pag Ay, ito naman yung maganda dito. Maganda ng view. Tarang mo dito yung bayan ng Maribeles. At ang next destination naman natin ay ang Tanicala View Deck. Pero bago yan, madadaanan nyo muna mga liku-likong daan na to na may nakaka-relax na view. Yung mga ganitong view yung napakasarap makita sa biyahe. Automatic tanggal ang pagod mo. Grabe Pagkatapos ng mga liku-likong daan ay narating na namin ang Tanicala View Deck. Mabubusog ang mga mata mo sa mga gandang view dito sa Bataan. Kumakaway ang sikat ng araw, gumagabay sa'kin at tumatanglaw. Sa bawat pag-ikot ng aking gulong, hangin ay tila ba may binubulong. Pakiramdam ay biglang gumagaan sa nangaakit na kalikasan. Tila musika ang ugong ng makina. Sakto magtatanghalian na ay dito kami nag-stop over sa Bagak Viewpoint Cafe. Nakakatuwa dahil bukod sa na-enjoy mo yung magandang view habang kumakain, ay meron pa silang ganitong spot na pwede mong pag-picturean.
Tapos ma-refresh ay tumungo na kami sa bayan ng Bagak. nakikita. Ligaya'y sumisipa sa bawat kwentong nakukulayan. Kalumbayan mo'y huhupa, angkas ka lang at problema'y kalimutan. So ito yung kilometer 0 ng Bataan Death March. Ito yun guys. Dito nag-umpisa dito sa Bagak Bataan. At yung isa ay dun sa Maribeles. Ito yung marker. Ayan, pinakita ko lang sa inyo. At sa crossing ay madadaanan ang Japan-Philippine Friendship Tower. Alay sa mga biktima ng World War II at isang simbolo ng kapayapaan at pagkakaibigan ng bansang Japan at Pilipinas. Ang sumunod naman namin pinuntahan ay ang Las Casas, Pilipinas. Hindi na kami pumasok dito dahil wala na ring time at budget. Kaya nag-inquire na lang kami. 2,500 pag weekdays at 2,900 naman pag weekend. Sa yakap ng kalikasan, Didiretso na rin sana kami ng Morong, ngunit baka gabihin na kami pabalik. takang daanan. Kaya sinunod namin ang Mount Samat Shrine. Sumama ka, halika na. Ayun yung malaking cross oh. Habang umakit dito ay mararamdaman mo yung lamig ng simoy ng hangin. Napakaganda ng kalsada dito, puro kurbada. Medyo matarik din yung paahon. Pero kaya naman ng mga motor natin. Yun nga lang, sarado pala ito pag Monday. Sorry. Kaya nagpicture na lang kami dito sa harap. The view is something like that I say, praise the Lord. At ang panghuli ay ang Kabog-Kabog View Deck. 20 pesos lang ang babayaran dito. Sinadya naming sa huli ito puntahan para tiyempong sunset at hindi naman kami nabigo. Sobrang napakaganda ng lugar na to. Kumakaway ang sikat ng araw, gumagabay sa'kin at tumatanglaw. Sa bawat pag-ikot ng aking gulong, hangin ay tila ba may binubulong. Napansin din namin isang malawak na palayan sa baba ng lugar na to. Napakagandang pagmasdan ng lunti ang palayan. Kalikasan, tila musika, ang ugong ng makina, habang sinasalubong ng tanawin sa kalsada. Halika na, sumama ka, tayo na mag-road trip. Sabay nating tutuklasin magagandang daan. Sana'y pahalagahan at huwag abusuhin ng mga pumupunta ang lugar na to. Dahil sa napakamurang halaga, ay enjoy na natin ang ganito kagandang lugar. At sa huli, isang napakagandang sunset ang nagpakita sa amin. Yung maghapong pagod sa biyahe ay pansamantalang napalitan ng kasiyahan. Napakagandang ending ng Bataan Semi-Loop. Hanggang dito na lang ang ating Bataan Adventure. Huwag kalimutang mag-share at mag-follow. Ride safe palagi mga ka-road trip. Kalsada. Halika na, sumama ka, tayo na mag-road trip. Sabay na